Magandang umaga po Pilipinas, magandang umaga sa inyo mga kababayan, mabuhay po kayo. Meron na naman pong nagtanong sa atin, sabi niya, ganito po, basahin natin. Sabi niya ganito, ano po ba yung paniniwala nyo sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos at hindi nakapakinig ng aral? Lalo na yung mga nasa mga bundok, sa ano po ba yung kaligtasan nila? Yan po yung kanyang tanong mga kababayan, mga kapatid. Alam mo kapatid, napakaganda nung tanong mo, salamat. Meron nga namang mga tao na hindi nakapakinig ng aral. Lalo na yung mga nasa malalayong lugar, yung mga nasa bundok, na hindi naabot ng ebanghelyo, hindi napuntahan ng mga misyonary. Meron talagang mga taong nabubuhay sa iba't ibang bansa at sa ating panahon na mga taong hindi nakapakinig ng aral ng Biblia at hindi sila nakapakinig ng ebanghelyo o nung mabuting balita. Alam mo kapatid, ang kaligtasan nila, ang tanong mo kung paano sila maliligtas, meron kasing sinasabi rito sa Roma ng 2:12, basahin natin. Sabi diyan, sapagkat ang lahat na nagkakasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sabi ng Biblia, yung mga nagkakasala daw ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. Yan nga mga kapatid, yung mga nasa bundok, wala naman silang kautusan eh. Yung mga ibang tao sa iba't ibang bansa na hindi nakapakinig ng aral, wala silang kautusan, hindi nila narinig yung utos ng Diyos, yung aral ng ebanghelyo, yung mabuting balita, hindi nila napakinggan yung mga aral ng Biblia, may hatol pa rin sila mga kapatid. Mapapahamak pa rin sila ng walang kautusan. Kasi hahatulan sila mga kapatid, mga kababayan, doon sa kautusan sa kanilang sarili. Bago natin pag-aralan yan, tuloy natin yung basa. Dito pa rin sa 12, sabi diyan, sapagkat ang lahat na nagkakasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sabi diyan mga kapatid, yung mga tao naman daw na nakapakinig ng aral na meron ng kautusan, hahatulan naman sila base sa kautusan na kanilang napakinggan. Sa makatuwid mga kapatid, yung walang aral na napakinggan at yung may aral na napakinggan, parehas silang may hatol. At ang tanong mo kapatid ganito, yung mga nasa bundok na hindi naman nakapakinig ng aral, saan sila hahatulan ng Diyos dahil nga wala silang kautusan na napakinggan, wala silang aral na napakinggan. Alam mo kapatid kung saan sila hahatulan ng Diyos? Hahatulan sila ng Diyos ayon sa kautusan na nasa kanilang puso. At ang kautusan na nasa puso ng mga taong hindi nakapakinig ng aral ng Biblia, yan ay galing din sa Diyos. Ganito ang sabi sa aklat ng Hebreo ng 16, ganito ang sabi, ito ang tipang aking gagawin pagkatapos ng mga araw na yaon. Aking ilalagay ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. Mga kapatid, ganito, yung mga taong hindi nakapakinig ng aral ng Biblia, merong kautusan ang Diyos na inilagay sa kanilang mga puso at isinulat sa kanilang mga pag-iisip. Kaya hahatulan sila sa kautusan na nasa kanilang puso na inilagay ng Diyos. Kaya meron pa rin silang hatol. Ang katunayan nga, basahin natin dito sa Roma 2:14 hanggang 15, ganito ang sabi. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sabi ng Biblia mga kapatid, yung mga hentil daw na walang kautusan pero nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso.
Yan, merong kautusan pa rin sila sa kanilang puso. Yan, ayan nga yung inilagay ng Diyos na kautusan at isinulat sa kanilang pag-iisip. At sabi diyan na pinatototohanan ito pati ng kanilang mga budhi. Yan, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sabi diyan ng Biblia, kapatid, yung kautusan kasi sa kanilang puso na inilagay ng Diyos, pinatototohanan ito ng kanilang mga gawa. Halimbawa, ganito kapatid, no, pansinin mo yung bata. Wala naman silang napakinggang utos, wala pa silang alam sa Biblia, yung mga bata. Pero, turuan mo sila ng mali, sasabihin sa'yo, no, bad yan, mali, gaganon ng bata. Alam mo kapatid kung bakit? Kasi meron silang kautusan sa kanilang puso. At yung kautusan na yon sa kanilang puso, pag nilalabag nila ng mga taong hindi nakapakinig ng aral, na mga nasa bundok o nasa iba't ibang bansa kung nasaan man sila, pag nilalabag nila yung kautusan sa kanilang puso, doon sila hatulan ng Diyos. Kaya sabi rito ng Biblia, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Kasi nga, nagkokontrahan yung gagawin nila. Kasi nga, merong utos sa kanilang puso. Pag nilalabag nila yon, nagkokontrahan yung kanilang isip. Nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Nagkokontrahan kasi yan. Yung kanilang pag-iisip pati yung puso. Kasi nga, meron silang kautusan na sarili sa kanilang puso. Kaya yung mga taong hindi nakapakinig ng aral ng Biblia, hahatulan sila ng Diyos ayon sa kautusang nasa kanilang puso na inilagay ng Diyos. Yan kapatid, kaya sabi ng Biblia, sa Roma 2 ng 12, ang nagkakasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang nagkakasala na nasa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Yan kapatid, parehas may hatol ang walang kautusan at ang nakapakinig ng aral na taong may kautusan. At isa pang bagay kapatid, para maligtas din sila, meron pa na sinasabi ang Biblia. Pwede kasi silang kaawaan ng Diyos. Kasi nga, hindi naman katulad natin sila na nakapakinig na ng buong aral, tapos tumalikod pa, nagpakasama, sila naman, hindi naman nila napakinggan yung aral, mas malaki yung tsansa nila sa kaligtasan kapatid. Kasi pwede silang kaawaan ng Diyos. Dahil nga hindi sila nakapakinig talaga ng buong aral ng Biblia. Kaya alam mo kapatid, ganito. Sabi rito sa aklat ng awit ng 32 ng 1-2, sabi diyan, mapalad ang taong pinatawad na sa kanyang mga kasalanan at ang kanyang mga pagsalangsang ay nangatakpan. Meron kasing mga tao na pinatawad sa kanilang kasalanan at yung kasalanan nila nangatakpan dahil sa awa ng Diyos. Meron silang kaligtasan na matatanggap, yun ay dahil sa habag ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kakaawaan ko ang ibig kong kaawaan. Yang kapatid, yan ang mga pwede nilang maging kaligtasan ng mga taong hindi nakapakinig ng aral. Pero, yung mga taong nakapakinig ng aral, mas mabuti yon. Kasi mas nalalaman nila yung mabuti at tama. Mas malaki ang tsansa rin nila na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga dahil mas nalalaman nila yung kasulatan. Pero walang pinagkaiba yan, patas ang Diyos kapatid. May kaligtasan sa mga nasa labas ng iglesia at may kaligtasan sa mga nasa loob ng iglesia. Ang katunayan nga niyan, unang Korinto ng 5:13, datapwat sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Salamat mga kapatid, sana naunawaan nyo.